Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Mga kapatid, kahapon narinig natin si Jesus nagbalikbayan. Na doon po, narinig natin na malamig ang pagtanggap sa Kanya ng Kanyang mga kaanak at mga kababayan, o yung pagtanggi nilang tanggapin si Jesus o makita na Siya ay ang ating Misaya, ang Panginoon. Subalit sa kabila nito na hindi siya tinanggap o yung rejection na natanggap ni Jesus, ang Panginoon ay hindi nagmukmok. Sa ating ebanghelyo ngayon, ipinagpatuloy niya ang buhay, ipinagpatuloy niya ang misyon. Sana ganito rin po tayo kapag tayo nakakaranas ng rejection. Huwag nating ibaon yung sarili natin sa kalungkutan o yung emosyon na tayo ay hindi katanggap-tanggap, hindi tayo kamahal-mahal. Gayahin natin si Jesus. Kung hindi tayo tinanggap dito o ng mga tao sa paligid natin, asahan natin, may mga tao naman na tunay na tatanggap, tunay na makakaunawa sa atin, tunay na magmamahal sa atin. At dito po sa ating ebanghelyo ngayon, tinawag ni Jesus ang 12 at kanyang isinugo sila na ipahayag ang tungkol sa kaharian ng Diyos, tungkol sa paghahari ng Diyos. At dito po, narinig natin si Jesus, kanyang ibinahagi, binigyan ng kapangyarihan ang kanyang mga alagad. Dito pa lamang po, tayo ay nakikibahagi sa misyon ng Panginoon, ngunit pinapaalala sa atin kung ano man ang tinanggap natin, hindi ito galing sa atin, hindi tungkol ito sa atin. Ang kapangyarihan na mayroon tayo ay pakikibahagi lamang natin sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi ito atin. Kaya wag sanang lalaki yung ulo natin, wag sana tayong magiging hambog sa kung ano man ang kapangyarihan, authority na ibinigay ng Panginoon sa atin. Gamitin natin ito para maglingkod. Nandito po sa pagsugo ni Jesus sa kanyang mga alagad, nagbigay siya ng instructions. Sa instructions na to, mga kapatid, nais ko lamang tingnan natin na ang lahat ng meron tayo ay mula sa kabutihan ng Diyos. Narapat lamang na magtiwala tayo na kapag tayo sinugo ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Magtiwala tayo sa kabutihan ng Diyos, sa generosity ng Panginoon, at magtiwala din tayo ng Diyos gagamit ng mga tao para tulungan tayo. Magtiwala tayo na hindi tayo pababayaan ng Diyos. God will provide. And when God provides, He uses people in accompanying us, in providing what we need in life. And so we have to trust in the providence of God. At the same time, we also trust in the generosity of other people. It is true that we can never outdo God's generosity. We simply have to trust Him, and God will always provide what we need in our mission, what we need in our life. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.